Hi, Joseph Lagman po, aka Vlog. Welcome po sa YouTube channel. For today's vlog, nandito po tayo sa Department of Social Welfare and Development. At isa na naman pong entrepreneur ang ating kakausapin. Sila po ay nagtitinda ng sorbetes. Ang pangalan ng kanilang tindahan ay Lola Miling Sorbetes po. Kakausapin natin ay si Ma'am Susie. Tara po at kausapin natin siya tungkol sa pinagmula ng kanilang pagninegosyo at ano pa ang kanilang future plan sa kanilang negosyong. Hello, ma'am. Maaari po ba sila magpakilala? Magandang umaga po. Ako po si Susie, 32 years old from Valenzuela City. Ako po yung owner ng Lola Miling Sorbetes. Ang Lola Miling Sorbetes po ay tubong Valenzuela. Ito po yung traditional Filipino sorbetes. Homemade po siya. Hello, ma'am. If ever matanong ko, kailan po nag-umpisa yung Lola Miling Sorbetes? Since 1972, nanggaling po ito kay Lola ko po, kay Lola Miling. Dati po ang tawag sa kanya ay Aling Miling. Na nagsimula po siyang magtinda sa simbahan po ng San Diego sa Pulo, Valenzuela po. Ma'am, nakita ko ngayon, sabi niyo kanina, bago na yun yung proseso ng paggawa ng sorbetes. Ma'am, from the start, paano po nila ginagawa ito at ano yung pagbabagong proseso na inilagay nila sa proseso na mula sa lola niyo? Nung una po ay gumagamit pa po sila ng mga rock salt at saka yung yellow. Ngayon po kasi naging modern na, may machinery naman po noon pero medyo manual pa rin po ang proseso nila lola. Ngayon po, meron na siyang yung hard ice cream machine, then diretso na po siya sa mga freezer, then yun po, flavor na lang po yung ina-add. Ma'am, ganun po ma'am, yung simula po nung kayo ang magnegosyo ma'am, doon sa pagbabagong simulan niyo, magkano po yung inalaan yung puhunan ma'am para magsimula ng negosyo, pinalalagyan niyo ngayon? Siguro nasa 100 to 150, ganyan po yung puhunan na nung nagsimula po. Ma'am, ano yung nag-decide sa inyo na pasukin ng negosyong sorbetes? Siguro po nakasanayan ko na din po kasi dahil simula nung bata pa ako, yun na po yung business namin. Then, nakita ko din po kasi na may potential po yung business dahil simula po nung nag-pandemic, nung hindi na po kami nakapag-produce dahil nga po dun sa hirap bumili po ng supply sa mga supermarkets. Nakita ko rin po na may mga client pa rin po, may mga customer pa rin na naghahanap po ng sorbetes. So, sabi nyo kanina mo, 150 yung puhunan, 100 to 150. Ma'am, gaano katagal yung ROI nito, yung return of investment sa inyo? Siguro mga mahigit 1 year. 1 year. Kasi yung machine po yung medyo mahal po doon. Ma'am, yung sa customer, how do you promote your business, ma'am? Yung quality po talaga nung product. Hindi po kami nagsasettle din doon sa yung hindi namin siya pwedeng ibaba din po kasi yung price, medyo po siya. Hindi naman siya sobrang pricey, pero yung quality po ng product para babalik-balikan pa rin po nila yung ice cream. Ma'am, gano'n. Meron mga flavors kayong nilalagay, no? Ma'am, ano yung bestseller na flavor ng inyong sorbetes? Yung creamy queso po. Creamy queso. Yun po yung may real cheese po talaga. Grated cheese po siya. So, yung mga materials nyo, ma'am, matanong ko naman, saan nyo ito kinukuha, ma'am? Saan nyo hinahang? Sa supermarket pa rin naman po. Then, sa iba po, yung sa market, yun po. May mga coconut milk po kasi ito. As kung may mga flavors po kami na traditional Filipino flavors like ube pinipig, ube makapuno, mais con queso, mangga, yung seasonal flavors po namin. So, real flavors po siya. Ma'am, doon sa puhunan nyo ng isang araw or isang linggo, doon sa puhunan nyo inilalagay, ilan na po produce na ice cream? Halimbawa, ma'am. Sa isang mixture po, siguro nasa 3,000. 3,000 pesos? Oo, 3,000 pesos yung isang, siguro. Isang side. Estimate po, 9 gallons 9 gallons ng ice cream. Yung 3,000 na yan, ma'am, magkano naman yung tinutubo nila? Hindi nyo mamasamain.
May profit naman. Meron naman po. Meron yun. naman. Opo, okay naman po. So, ma'am, ganito, nandito kayo ngayon sa bazaar, sa DSWD. Lagi po ba kayo sumasali sa mga bazaar na ganito? Sa mga bazaar, yes po. Lalo po, nag-start po kami sa Valenzuela. Tapos, pag po na-invite kami, dahil member din po kami ng DTI, so, nagjo-join po talaga kami sa mga bazaar para malaman din po namin yung market namin. Kung saan po talaga namin dapat ilagay para po sa mga future plans namin. Like, kung saan kami ba talaga maglalagay ng physical store. Kasi sa ngayon po, home-based po kami via Lalamove lang po and pick up. Then, meron naman po kami ding sinusuplayan na restaurant po. Sa Valenzuela, ang pangalan po niya is Kamayan sa Palapat. Sa Palaisdaan po yan, sa Tagalog, Valenzuela. At yung isa naman po ay yung Kentara Izakaya, Japanese restaurant po siya, sa Moriones, Tondo, Manila. Kung gano'n, yung inyong home base pa lang. Yes. So yung future plan nyo, may naisip ko po ba kayong lalagyan ng physical store? Sa ngayon, chinecheck pa namin po kung saan talaga kami maglalagay. Kung saang part po ng Manila. Ma'am, sa ganitong negosyo, kung may mga nanonood sa atin na magninegosyo na katulad ng pagninegosyo, ano yung tamang karakteristik na at pag-uugali na dapat na meron yung isang tao ng pagninegosyo na katulad ng pagninegosyo ng ice cream? Kailangan po sa nagnenegosyo, lalo po yung mga bata, kung gusto niyo po ngayon, dapat simulan niyo na po. Kung gusto niyo po talagang ang business, kailangan hindi ka yung susuko agad. Kailangan 100% yung effort mo kasi sa'yo yun eh. Hindi kagaya dati na parang pag-empleyado ka, pwedeng pasok ka lang, ganyan. Ngayon kasi sa'yo, tsaka yung aalagaan mo kasi syempre ayaw mo siyang nawala. Ma'am, dun sa pagninegosyon ito, kung aalagaan mo, ano yung pinaka-challenge na nalagpasan mo na sa pagninegosyo ng sorbetes? Siguro po yung nung una po, dahil nagpalit po kami ng process, ilang beses po kaming nag-try para makuha namin yung lasa din na ginagawa ni Lola. Kasi medyo nahirapan din kami sa pag-transfer po ng machine. Kasi syempre mag-iiba po talaga siya eh. Kung dati ganitong yung mixture niya, ganito po yung sukat, medyo may mga in-adjust pa rin po talaga. So, yun siguro yung mahirap kasi kailangan, dahil medyo kilala si Lola Millings ng mga old na customers, makiko-compare kasi nila kung ano po yung lasa. Medyo po kami doon, nung unang nagpapatry pa lang kami, nagsisimula kami, kung paano gawin. Nung unang beses na ginawa na, okay ba? Parang ganito. Ay, hindi kasi medyo dati ganito. Medyo, yun po yung challenge. Doon, ma'am. How do you handle feedback? Constructive, positive? Positive naman po kung may mga kailangan i-improve. Yung una, ganun po yung ginawa namin. Pinatry po namin sa mga dati na pong nakakatikim ng ice cream kung parehas pa rin po ba? May iba ba? Gusto namin po yung ganun. Kasi, kahit sa bazaar po, nung nagsisimula kami, na ganun pala mag-bazaar. Sa una, pagpunta mo doon, ay may kulang, akala mo kumpleto na yung gamit mo, pero kinabukas, ay may kulang pa pala ako, kailangan pala ganito, kailangan ganito. Then, nung nagtagal, kumpleto na kami, lahat, dala na namin. Ngayon, ilang taon na kayo nag-ooperate? 2021 kami nag-start po. So, almost 3 years po. Ma'am, doon sa 3 years nyo na pagninegosyo dito sa Sorbetes, ma'am, ano na yung mga nakita nilang benepisyo ng pagninegosyo? Ngayon po, nakapagpa-renovate na kami nung commissary namin. Tapos, nag-upgrade din kami nung nung machine. Yun po. Yung machine, mahal ma'am? Medyo mahal ma'am, po siya. Ngayon, yung machine nyo, magkano cost nun? Yun na po yan. Yung 150. How about yung kung lalagay nyo pa yung labor nyo? Mas mataas siguro. Yung labor po? Labor ng pagninegosyo. Yes po, yes. Kasi may bayad ka sa tao. Meron na po ba kayo in-empleyo? Okay, madam? Ilan na yung tao nyo na? Wala pa po kasi family business. Kami lang po ng mama ko. Then kapag may bazaar, tsaka lang po kami nag-on call. Sabi pala, no? Medyo... Ang hirap niyan.
Medyo po, pero mas pag gusto mo kasi yung ginagawa mo eh. Opo. Paano yun, ma'am? If ever, every time na may bazaar, paano pagka wala? Anong ginagawa nila? Yun po, sa bahay may mga nagpi-pick up yan. May mga Tuloy-tuloy nag-orders, nagpa-party po kasi kami. Pwede po kaming i-book for events, company events, and birthday parties. Yan po. Mamaya, lalagay natin yung ano nyo. Okay po. Ma'am, ganun, ang kung sakali, ano yung pinakamalakas na buwan nila ng pagnegosyo? Yung peak season po, November, December po. Yan po talaga yung Yun maraming yung peak parties. season. Yes. Pero meron 2 buwan yun, peak season, November, December. Ano ginagawa nila yun sa 10 months, January to ganyan, to October? Ano siya, okay pa rin naman po siya. Hindi lang po kagaya ng November and December na wala po talagang pahinga. Ano yung pag-grocery? Kayo na rin ang namimili ng mga, paano yan? Palitan? Paano yung sistema nyo? Apo, ngayon po kasi malaking tulong po yung mga Lalamove. Ngayon po kasi pag may supplier ka, tawag mo lang, pwede mo nang ipa-deliver via Lalamove. Pag ako pa rin po, or How may about the kasama payment, ko. ma'am? Online Gcash. pwede po, Gcash, PPI, ganyan na po ngayon. Ma'am, if ever na may nanonood sa atin, at gusto yung pamamaraan ng pagninegosyo mo, ano yung mga ipapayo nyo sa kanila? Ano po, yun nga po, kailangan po kasi talaga ng tiyaga. Oo. Sa pagre-negosyo, hindi pwede ngayon, gusto mo, bukas ayaw mo na. Nakakapagod, oo, pero pag gusto mo kasi talaga yung ginagawa mo talaga, fulfilling. Yun yung mo. Ma'am, thank you very much for this interview. Ma'am, can you promote your, kung saan kayo makokontak? Apo. Yung Lola Millings po, you can follow po our Facebook page sa @LolaMillingsSorbetes. Then, sa Instagram po @Lola Millings. Or pwede po kayong tumawag or mag-text sa 0956-860-9182. Thank you. Thank you very much, ma'am. Oh, sorry. Hi guys, ito po si Joseph Lagman, aka kayo mag-vlog at hanggang sa muli po, paalam. Si Madam Susie, ma'am, thank you very much po. At kung kayo order ng ice cream o kung ano man, meron silang services na maaaring yung silang kontakin at maaari kayong puntahan. Thank you very much, ma'am. God bless po.